Hello mga kaigit! Welcome sa aking YouTube channel. Let us visit the Omniverse Museum virtually. Nandito na po kami ngayon sa entrance ng Omniverse Museum. Excited na akong pumasok dahil first time ko lang din makapunta dito. And I'm thankful for the opportunity na kasama ko sa field trip ng mga bata. Bago namin pasukin ang loob ng museum, mayroong konting orientation about sa information ng museum at ang do's and don'ts. Ang Omniverse po ay pagmamayari ni Mr. Ryan Season kung saan makikita natin ang kanyang mga mahaling personal collections. Paalala lang po sa inyo na huwag pong hahawakan ng mga collection ito dahil mahal ang babayaran nyo. Kaya ingat ng konti para hindi nyo ika-stress at ma-enjoy nyo din ang paglibot-libot dito. Ang Omniverse Museum ang pinakabago at pinakamalaking indoor attraction na nagpapakita ng malawak na koleksyon ng mga tunay na memorabilia mula sa paborito mong comics, pelikula, nobela at palabas sa telebisyon. Dito, hindi lamang kamanghamanghang mga life-size display at makabagong kapaligiran ang inyong makikita, kundi magkakaroon ka rin ng pagkakataong matuto at magtuklas sa larangan ng agham, teknolohiya, inhenyera, sining, matematika, humanidades at marami pang iba habang iniikot ang 3,500 metro kwadradong exhibit tungkol sa buhay sa labas ng mundo. Omniverse Museum ang pinakamalaking science pop culture museum sa Pilipinas at kauna-unahan sa uri nito. Wow. Si Ryan Season ay isang masugid na kolektor ng mga character mula sa Star Wars na may kahangahangang koleksyon na kinabibilangan ng iba't ibang action figures, life-size statues, at their collectibles mula sa iconic na sci-fi franchise. Ang kanyang koleksyon ay nagpapakita ng detalye at dedikasyon mula sa mga klasikong character tulad ni Darth Vader, Luke Skywalker, at Yoda hanggang sa mga bagong henerasyon ng Star Wars tulad ni Kylo Ren at Rey. Ang bawat peraso sa koleksyon ni Ryan ay maigat na iniingatan at karamihan dito ay mga limited edition na bihirang matagpuan. Ang koleksyong ito ay hindi lamang nagpapamalas ng pagmamahal niya sa Star Wars universe, kundi pati na rin ang inspirasyon nito sa mga tagahanga ng sci-fi at pop culture. Naku, mag-i-enjoy kayo sa light wave display na nandito sa museum na to. Sure, mag-i-enjoy kayo. Ito yung isang nagustuhan ko dito, yung lightweight display. Wow, it's so cute! Kumakapit. Oo. Gusto ko galing! Kumakapit ka na. Ang life-sized na replika ng Jabba the Hutt, isang tanyag na karakter mula sa Star Wars franchise. Si Jabba the Hutt ay isang slug-like alien na kilala bilang isang makapangyarihang crime lord sa galaxy. Siya ay unang lumabas sa pelikulang Star Wars Episode 6, Return of the Jedi, at nakilala sa kanyang marangyang pamumuhay, pagiging sakim at pagiging leader ng isang malaking kriminal na sindikato. Sa exhibit na ito, na posibleng bahagi ng Omniverse Museum, muling nilikhan ang iconic na character kasamang iba pang elemento mula sa Star Wars universe. Ang detalyadong disenyo ng statwa kabilang sa ang texture ng kanyang balat at pagkakabuo ng kanyang paligid ay nagbibigay ng immersive na karanasan para sa mga bisita. Maaring makunan ang litrato ng mga bisita sa tabi ni Jabba na parang bahagi sila ng Star Wars saga. So, ang ganitong klase ng exhibit ay nagbibigay hindi lamang ng visual na kasiyahan, kundi
ng pagkakataon para sa mga tagahanga na matuto ng higit pa tungkol sa mundo ng Star Wars at sa connection nito sa mga tema ng pop culture at sining. Makikita nyo rin ang isang exhibit mula sa Harry Potter na magdadala na sa mga bisita sa mahiwagang mundo ng Hogwarts. Isa sa mga pangunahing attraction ay ang Platform 9 entry fort kung saan pwedeng mag-post ang mga bisita na parang papasok sa magic portal patungo sa Hogwarts Express. Bukod dito, makikita rin ang mga iconic na props tulad ng mga wands, Hogwarts robes at iba pang detalye mula sa serye. At syempre, hindi rin mawawala dito yung favorite kong palabas, yung Game of Thrones. Bungad na bungad na nakita ko agad yung si Drogon, si Jon Snow, at saka si Daenerys, at saka yung tatlong dragons. At saka yung eggs, yun. Tapos bigla kang ganyan sir. Ayos ka, Louie! At may exhibit din dito na pinapakita yung scenes sa Lord of the Rings. Kung saan kalaban nila si Sauron. At ang pagtaas ni Sauron at ang pagbagsak ng kaharian ng Numenor. Ito na po yung mga kapatid ko. At syempre, nandito rin yung iba't ibang version ni Superman. Yung Golden Age Superman ng 1938, Silver Age Superman. Dito naging halos walang hanggan ang kapangyarihan ni Superman. Yung Modern Superman, yung post-crisis, matapos ang crisis ng Infinite Earths. And yung Red Sun Superman, isang alternative version kung saan si Superman ay lumaki sa Soviet Union at naging tagapagtanggol ng komunismo. And yung Henry Cavill Superman, itong gustong-gusto ko, sa DCEU. Si Superman na ginampanan ni Henry Cavill ay mas seryoso at puno ng pagsubok sa kanya identity bilang isang alien at bayan. Sa museum, matutunghayan ang mga paboritong character mula sa DC Universe tulad ni Superman, si Batman, si Wonder Woman, si Flash, si Shazam, Green Lantern, at Black Adam. Nakikita ang kanilang mga iconic na kagamitan at costume na sumasalamin sa kanilang mga makapangyarihang kakayahan at mga paglalakbay. Pinakamalaki ang koleksyon ng Batman sa museum, kasama na ang mga Batmobile at iba pang kagamitan mula sa mga pelikula tulad ng Batpod. Makikita rin dito ang mga display ng mga kilalang kalaban ni Batman gaya ng Joker, Harley Quinn, at Penguin, pati na rin ang mga version ng Batsuit mula sa iba't ibang pelikula at serye. Nagustuhan ko dito guys is yung zoom scope. Magandang features nila. At saka yung mga characters sa Marvels katulad ni Spider-Man, si Captain America, si Hulk, si Black Panther, si Ant-Man, si Lady Wasp ba yan? Tsaka si Iron Man, si Thor, si Groot, si Captain Marvel, si Star-Lord. At yan, yung mga iba pang mga characters. Si Hulk ulit. Tsaka yung maraming yung sa Spider-Man dito. Yan, si Thanos, si Loki. Yan, iba-ibang mga collections sa, yan, kay Thanos, tsaka yung sa Iron Man. Yan, mga malalaking collection na makikita nyo dito. Ang ganda dito guys. Lalo-lalo na ito sa part na ito, yung may Iron Man. Yan, namahang-mangha ako dyan. Yung naglalakihang mga
statue na yan. Diyos ko. Magandang ano to. Magandang mag-picture dito sa part na to. Feel na feel mo yung ano. Parang nasa ano. Parang nasa Marvel. At syempre yung pinakagusto kong part nila is yung collection niya ng mga anime. Parang nasa anime world ka. Nandito ka. So, ito yung nagustuhan ko. Yung mga iba-ibang characters sa One Piece, characters sa Dragon Balls, characters sa Naruto. Yan. Kita mo si Ace. Naki-statue ni Ace yung bangka ni na ano, ni na Luffy, joke lang. Yung ship, yung ship ni na Luffy. Ni na Luffy. Si Madara. Meron ding One Punch Man na characters dito. Konti lang din collection. Maano lang dito, masikip lang din to. Pero maganda naman. I suggest na ano, dagdagan pa. Meron ding Demon Slayer doon sa likod. Yan na si Nezuko. Laking statue ni ano, ni Zoro. Si Luffy. Meron ding Gear 5. 1,000 Sunny, yan, Gear 5. 1,000 Sunny, at saka yung isa nila, na ano. Yan, kay Goku naman. Iba-ibang characters. Yung mga Super Saiyan, iba-ibang klase ng Super Saiyan. 4, Super Saiyan 1, 2, 3, 4. Yung si ano, si Gotenks, yan, si Trunks, si yan, yung mga Dragon Balls, itong mga kilalang mga villains, yan, mga kilalang villains sa Dragon Balls, si Majin Buu, si Frieza, at saka si Cell. Super Saiyan 3 yata ito. At yung pinaka-latest, yung ano, Super Dragon Ball Super, yan, yung Ultra Instinct ni si Goku. Super Saiyan ano nga, Super Saiyan Blue, yan si Vegeta. Super Saiyan Blue. Ayan, palabas na ako niyan. So, pinifill ko lang yung area na ito kasi gustong-gusto ko to. Then, nandito na tayo sa part na to kung saan yung mga collection na ano, mga books. So, mahilig din siyang mga lekta ng mga books. Mga animals, figure, ibang mga characters sa movie. Yan. Yung mga cartoon characters, mga familiar kayo dyan. Yan, si Popeye. Meron din siyang isang, ayan, yung mga chipmunks. Ito malalaki din to. Maganda naman. Ayan. Tapos, palabas na kami. Yan, yung sa ayan, yung tawag yan. Familiar naman kayo dyan. Ito, hindi ako masyadong familiar dito. Yan. Collection din niya yan. Tapos, dito sa part na ito, may halo-halo na yung mga collection eh. Maliliit na figurines na. Tapos, sa part na ito, pwede kang bumili. Pwede kang bumili dito ng mga figurines eh. Halo-halo na may mga Pokemon, Dragon Balls, maliliit na figures. Collection din yata niya yan. Yan, mga maliliit na ito. Halo-halo na yung mga characters dito. Tapos yan, ito maganda rin to. Yung sa Slam Dunk. Yan, si Sakuragi. Yan, other character. Kaya si Alita. Iba-iba mga characters. Hindi ko nakilala yung iba ditong characters eh. Kaya ba familiar ako. Yan, ito familiar ako dyan sa mga characters na yan. At yun lang po. Thanks for watching. Bye-bye.